Hingi lang po kami ng update, ASEC, kung ilan na ba itong naitala nating firecracker-related injuries. Opo, Gerge, ang ating latest number ay as of 6 o'clock ng umaga. Kanina, December 31, umabot na ho tayo ng 188 fireworks-related injuries. Yan po ay mas mataas ng 52% kumpara nung 2023 kung kailan nakapagtala lamang tayo ng 124. Ang mga rehiyon na pinanggagalingan nitong 188 na ito ay mula number 1 sa Metro Manila, number 2 sa Central Luzon, number 3 sa Western Visayas, number 4 sa Ilocos Region, and number 5 sa Central Luzon. Marami po ay mga lalaki, siyam sa bawat 10 kaso ay lalaki at ang pinakamaraming edad po ay mula 5 hanggang 19. Mga bata, no, mga teenager. Ang mga tinatamaan karaniwan ay ang mata. Meron na tayong 12 na na-amputate or naputulan ng bahagi ng katawan at ang pinakamadalas pong dahilan ng mga paputok ay mga illegal na paputok. 72% of cases, Gerge and Maricar, are due to illegal fireworks at ang nangunguna dito ang Boga, number 1, ang number 2 yung ating 5-star at ang number 3 ang ating Piccolo. Well, Doc, hindi nga magandang balita po yan kasi sabi nyo 52% at along the way kanina going to the studio, nakita nga natin ang daming mga bata yung nagpapaputok. So later sa mga ospital, ano-ano na po kaya yung ginagawa nating paghahanda para sa New Year revelry? Yes, girls, ang lahat ng ating mga DOH hospitals ay naka-code white sa ngayon. Tatlo po kasi yung code colors, white, blue, tsaka red. Yung pinakamataas po yung red, yung pinakamababa ho is white. Ang ibig sabihin po ng white is naka-alerto. Ang mga doktor at nurse, ang kanilang mga schedule ay inayos para siguradong mataas ang staff complement. Kumpleto ang kagamitan at ang mga gamot at ang mga fluids. No? Nakita ko kanina yung report ninyo, yung mga irrigation fluids, yung tinatawag na NSS, yung nasa monitor, yung saline solution, yan po yung pinanghuhugas dun sa mga sugat ng ating paputok. Alright. Kung sakali po, kung maging biktima ng paputok at nasa bahay, ano kaya yung pwedeng first aid na pwedeng gawin sa kanilang mga bahay? Ang first aid natin para sa mga paputok, ito ay isang sugat, dirty wound nga yung tinatawag, no? Isa rin itong burn wound. Huwag ho tayong maglalagay ng kahit na anong mga tapal-tapal or mga likido, huwag maglagay ng toothpaste, huwag magbudbud ng kung ano ng mga pulbo. Linisin lamang po ito gamit ang malinis at malamig na tubig. Pwedeng galing sa gripo basta yung dumadaloy at malinis. At ito po ay takpan ng gasa o kaya ng malinis na plastic at dalhin na po kagad sa ospital. Kung meron ho tayong bahagi ng katawan, pasintabi sa mga kumakain, may bahagi ng katawan na kumalas, ito po ay pulutin, linisin rin ng malinis na tubig at malamig na tubig, balutin ng malinis na plastic at konting tela at ilagay sa yelo. Huwag pong idiretso sa yelo, tapos pumunta na po sa ospital. Kapag may nakakain ng watusi, so far wala, no? Pero kung sakaling meron, ang first aid is 6 hanggang 8 na puti ng itlog, raw egg whites para sa mga bata ang papakainin, para sa matatanda 8 hanggang 12. Huwag pong piliting sumuka ang pasyente. Alright. Well, ASEC, taon-taon na lang po kasi, lagi tayo nagpapaalala na wag nang magpaputok. Pero this year, sabi niyo 52% ang itinaas. Paano po pa kaya natin makukumbinse yung ilan sa ating mga kababayan na hindi talaga mapigilan itong pagpapaputok? Makikita natin sa datos sa Gerge, no, kung sino yung kailangan ating tutukan. Marami mga bata at mga batang lalaki. Ito ay isang siguro tignan natin from a cultural aspect. Sinasabi nga namin, ano ba to? Rite of passage? Nagpapatunay na ako'y binata na? Nagpapatunay na ako'y malakas na? Or is this thrill-seeking behavior na kailangan merong exciting na nangyayari? Yung mga ganyang bagay ay kailangan tinututukan natin. Hindi lamang tuwing panahon ng Pasko at ng Bagong Taon, ngunit sa buong taon at sa paglaki ng mga bata, nagsisimula ang lahat sa pagbago ng kultura, sa pamilya, sa edukasyon. Sabi nga nila, Doc, nasa huli lagi yung pagsisisi. Pero before that, pag-usapan naman po natin itong mga kaso ng acute stroke at heart attack ngayong holiday season kasi mukhang napaparami din po yata ito. Do you have the numbers now at saan po natin ito maa-attribute? Yes, Gerge, no? As of 6 a.m. ng December 31, ang binabantayan natin tinatawag na acute complications of non-communicable diseases. Tatlong mga sakit po yan. Yung ating stroke, yung ating atake sa puso, at yung ikatlo ay yung hika
Now, ang nakita nating mga numero, yung ating stroke, yung pinaka-latest numbers, 130 na po. Yung ating acute coronary syndrome or pwede na natin tawagin na heart attack ay nasa 69 at yung ating pong hika ay nasa 68. Gerge, dapat paalalahanan natin yung ating mga kabayan ngayon no, na medyo may hika. Kung mamaya hong gabi, may ilang oras pa naman, no, siguraduhin nyo ho ngayon pa lang na ang inyong mga inhaler ay kumpleto at umaandar at may laman pa. Kasi baka mamaya pag malakas po yung usok ay kailanganin nyo po yan, magsuot po ng face mask kung kinakailangan. Baka po may mga paalala pa kayo, ASEC, sa ating mga kababayan para maging safe at healthy ang ating New Year celebration. Yes, Gerge, no? Sa pagkakataong ito, hindi lamang tayo dapat nakatutok sa kalusugan tuwing New Year, ngunit sa buong taon. Tatlong letra na madaling tandaan, kapangalan ng sekretary natin, si Ted Erbosa. Ted. Letter T, tamang pagkain. Umiwas po muna tayo sa mga pagkain matatamis ng sobra, mataba at maalat, bawas-bawasan, sundan ng pinggang Pinoy. Kalahati ng plato ay gulay at prutas, 1/4 lamang ang carbohydrates at kanin, at 1/4 yung karne at taba at iba pang mga protina. Sa letrang E naman, ehersisyo. Ang ehersisyo po ay importante, galaw-galaw para wag pumanaw. At sa letrang D, disiplina sa katawan. Lalo na kung magmamaneho tayo, wag na tayong uminom. Siguraduhin natin nakapahinga tayo ng 6 to 8 hours. At sa lahat po ng mga rider, gumamit po ng helmet, hindi lamang dun sa driver, ngunit sa pasahero sa angkas. At dun na rin sa mga gumagamit ng kotse ay magsuot po ng seatbelt. Healthy food, lifestyle at discipline. Maraming salamat po, DOH Assistant Secretary and Spokesperson Albert Domingo.